Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from 1st quarter hanggang 4th quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay, let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 students. Sa video na ito ay i-guide ko kayo sa inyong learning task number 1. Kung hindi nyo pa napanood yung discussion about relation and function, meron akong separate na video sa last or sa previous na video natin. Kung gusto ninyong panoorin, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin para maintindihan ninyo yung mga learning task ninyo. Okay? Now, let us try to answer learning task number 1. Identify the domain and range and determine if it is a function or relation. So, meron tayong set of ordered pairs dito. Disclaimer lang mga anak, pinapalitan ko yung mga ibang given upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Kasi mas maganda kapag kayo mismo ang nagsosolve, okay? Ang kukunin natin is domain, range, tapos i-determine natin kung relation ba siya or function. Ano ulit ang relation? Set of ordered pairs. At kapag function naman, walang nauulit na domain. Okay? Number 1, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 3, 1. Sa domain, maglagay lang tayo ng bracket dyan, curly bracket. Tapos, yung domain, yun yung x or yung abscissa. So, that is 5. Next is positive 4. Next naman is positive 3. And then, positive 3. Yan yung domain niya. Sa range naman, yun yung value ng y. That is 4. 4. Next is 3. Next is 2. And positive 1. Okay? Ano ba siya? Relation ba siya or function? Again, kapag relation, pwedeng maulit yung x. Kapag function, hindi pwedeng maulit yung domain. So, merong naulit dito na domain na positive 3, meaning this is a relation lang. Hindi siya function. Number 2, negative 2, positive 4. Negative 1, positive 4, positive 2, positive 2, 1, tsaka 2. So, ang set of domain natin dito is negative 2, yung mga nauna sa order pair. Next is negative 1. Tapos, next is positive 2, ito. Next is positive 1. Then, ang range naman natin ay positive 4. Next is 4 ulit. Next is 2. Then, positive 2. Okay. So, sabi ko nga kanina, kapag walang nauulit sa domain, function siya. Meron bang naulit dito sa domain? Wala. Ibig sabihin, this is a function. Relation din siya, pero i-determine lang natin kung function or relation siya. Kahit may naulit dito sa range, kung walang naulit sa domain, ibig sabihin function. Okay? Number 3, we have negative 1. Next is 0. Next is 1. Next is negative 2. Next is positive 2. Yun yung domain niya. Then, yung range naman is positive 1. Next is 0. Next is 1 at saka 4. 1, 4. Then, lastly, positive 4. May naulit ba sa domain? Negative 1, 0, positive 1, negative 2. Then, positive 2. So, walang naulit, meaning to say, this is a function. Okay? Kahit may naulit dito sa range, kung wala namang naulit sa domain, function siya. Alright? So, ganun lang yung learning task number 1. Next, dito naman tayo sa letter B. Given the set of domain, D equals negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. Construct or do the following.
So, dito sa number 1, set of ordered pairs such that the range is 1 less than the domain. So, ang gagawin nyo lang dito, maglagay tayo ng curly bracket, then, parenthesis, ilagay natin si negative 3, at ang magiging range natin is 1 less than the domain. Kaya, negative 3 minus 1 equals negative 4. So, yan na yung first na ordered pair natin kasi ordered pair ang gagawin natin. Next is negative 2. Then, negative 2 minus 1 equals negative 3. So, ganun lang siya. Next is negative 1. Negative 1 minus 1 equals negative 2. Next is 0, yung domain. Minus 1 equals negative 1. Next, comma, that is positive 1. 1 minus 1 equals 0. Nasundan? Next is positive 2. 2 minus 1 equals positive 1. Yun yung magiging range. Next is positive 3. 3 minus 1 equals positive 2. So, ito na yung magiging set of ordered pairs natin. Negative 3. Construct table of values such that the range is 2 more than the domain. Ito naman, 2 more than the domain. Ibig sabihin, mag-a-add naman tayo ng 2. Pero ang gagawin natin is table of values. So, gawa lang kayo ng table of values. X, Y, tapos line. Maglagay tayo ng box. Then, ilagay natin yung mga domain. Pasensya na sa drawing, naninibago si teacher. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, 2, 3. So, lagyan natin dyan ng box. Ang magiging y values natin or yung range natin is 2 more than the domain. So, mag-add tayo ng 2 dito sa ating domain. So, negative 3 plus 2, that is negative 1. Negative 2 plus 2 equals 0. Negative 1 plus 2 equals positive 1. 0 plus 2 equals 2. And 1 plus 2 equals 3. 2 plus 2 equals 4. And 3 plus 2 equals 5. So, ito na yung ating table of values. Pwede namang patayo yan. Pwedeng x dito, y. Tapos dito ninyo ilalagay yung domain. At dito naman yung range. Okay? Pwedeng patayo. Next, number 3, write the equation for numbers 1 and 2. As you can see, dito sa number 1 kanina, di ba, nag-subtract lang tayo ng 1 dito sa domain. Ibig sabihin, ang magiging equation nito, range is equal to domain minus 1. Ito na yung first equation natin or equation number 1. Dito naman sa number 2, di ba, nag-plus tayo ng 2. Ibig sabihin, yung range natin is equal to domain plus 2. Ito na yung equation ng number 2. Okay? Next, dito naman tayo sa number 4. Graph numbers 1 and 2 on separate coordinate plane. So, ito yung number 1 natin, ito yung number 2. Dito muna tayo sa number 1. Meron tayong set of ordered pairs na negative 3, negative 4. So, unahin natin yung negative 3, negative 4. Negative 3. Yung y-coordinate natin is negative 4. So, nandito yon. Next is negative 2, negative 3. So, ito. Napag-aralan nyo naman na kung paano mag-plot ng points sa Cartesian plane, di ba, nung first quarter. Negative 1, negative 2. So, dito yon. Next is 0, negative 1 ito. Negative 1. 0, negative 1. Positive 1, 0. Then, positive 2, positive 1. Next is positive 3, positive 2. Then, connect na natin yung mga points. Yan. Yan na yung graph ng number 1. Dito naman sa number 2, meron tayong set of domain, tsaka set of range. So, negative 3, negative 1, nasan yun? Negative 3, negative 1. So, dito yon. Next is negative 2, 0. Then, negative 1, positive 1. Then, 0, positive 2. Next is positive 1, positive 3. Then, positive 2, positive 4. Next is positive 3, positive 5. Connect natin yung mga points.
Gumamit kayo ng ruler para straight line yung line ninyo. Alright? Yun lamang, kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Okay? Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!